Good afternoon, everyone. I am Arman K. Akad from BTLED HE2B, and this is the continuation of Jasmine AdTech report. So, fundamental rights. Education is a fundamental human right, not a special right. So, ang fundamental rights daw is nagpo-focus siya sa education ng isang tao. Kinakailangan ito siya dahil kailangan nating matuto sa kung anong mga bagay na nanas nating matutunan. Hindi siya special right, it is a fundamental right. So, pag sinabi kasi nating fundamental rights is kailangan ito ng isang individual na tao. Diversity in learning. From the word itself, diversity, ito ay pangkalahatan or lahat is nakakaroon ng pagkakataon na matuto. The diversity of learning includes gifted, talented, and those with various challenges. So pag sinabi kasi natin diversity, lahat tayo may iba't ibang galing sa larangan ng mga sports or sabihin natin sa larangan ng pag-aaral. So gifted and talented, lahat naman siguro tayo diba is may mga talent. So kailangan natin malalaman kung anong talent ito. Example rin ito is may mga bagay tayo na alam ng isang tao or alam ng mga kaklasmate natin na hindi natin alam, at may mga alam tayo as a person na hindi alam ng ibang tao. So yun ang tinatawag na diversity in learning. So lahat tayo is kailangang matuto. So educational approaches. So special education, regular education, integrated education, and inclusive education. So let's talk about the special education. Tailored for learners with disabilities, giftedness, and talents. So pag sinabi kasi natin special education, is ito yung uri ng education na tinuturuan yung mga bata na may mga special needs or mga special disabilities, like hindi nakakapagsalita, hindi nakapagrinig. Sa pamamagitan ng pagsa-sign language, natututo rin ang mga bata makipag-communicate sa ibang tao or sa kanilang kapwa. So, dito sila natuturuan kung paano hindi sila ma-left behind sa ating community or sa ating lipunan. So, kinakailangan magkaroon ng special education ang isang lugar. So, regular education, standard curriculum for regular children. So, pag sinabi kasi natin regular education, ito yung mga batang nag-aaral, elementary and secondary, in private or public schools na kinakailangan maturuan din ng mga mabubuting asal or mga lesson na ginagawa sa school. So, kailangan din silang matuto para mas matadali silang makasalamuha sa ibang tao. Ito yung mga batang may kakayahang makipagsalamuha or makipag-communicate, at ito yung mga batang walang kapansanan na tinuturuan ng mga mabubuting asal sa loob ng paaralan. Mahalaga kasi ang regular education para mas maunawaan ng mga bata na kaya nilang makipagsabay or matuto ng madali, depende kung sila ay nakikinig sa isang paaralan. So, kaya nga sinabi siyang standard curriculum kasi ito yung curriculum natin na K-12, curriculum to 12 na kinakailangan na may grade 7 to grade 12. Nagsisimula kasi ang standard curriculum sa batang aabot na siya ng grade 7 to grade 12. So, dito na niya matutunan or ma-enhance yung kanyang capabilities of experience or mga knowledge pagdating sa mga pagtuturo. Integrated education adapts the child to fit the existing system. So pag sinabi kasing integrated education, so ito na yung mga batang nag-aaral hindi sa city kundi sa kanilang mga province lang. Yung parang mas malapit lang gani sa bahay nila, and mga limited system lang yung nagagamit nila kasi kulang sila sa mga malayong lugar sila, kaya yun existing system nagagamit. Inclusive education changes the system to fit the child, recognizing that all children are different and can learn. So sa inclusive education is lahat ay pwedeng matuto at makapag-aral. Lagi natin tatandaan na mga bata is may pagkakaiba sa pagkatuto. May mga bata rin kasing slow learner and may mga fast learner, and lahat sila is willing matuto at turuan natin sila kung paano sila mapabilang sa isang community na pag-aaral. Kaya ang inclusive education naman is nag-i-aim siya para magpa-improve at makagawa ng system na maging flexible sa mga kabataang tinuturuan and makakapagbago sa mga mag-aaral na nag-aaral sa isang paaralan. Yun ang education. So dito natin matatopic ang equality versus equity. So equality is providing the same resources to everyone, which may not result in everyone having equal access. So, nagpo-provide din kasi siya ng same resources sa lahat at hindi siya nagre-result sa lahat na pagiging equal access. So, parang ito lang yung natuturuan ng isang bata na hindi niya natutunan sa iba. Like, parang hindi siya nai-equal ba? Kailangan maging equality siya. So, the next one is equity.
Fairness in every situation with differentiated support to match the diverse needs of children. So pag sinabi kasing equity is kailangan maging fair ka sa lahat ng mga situation o lahat ng bagay. Ito ay kinakailangan ng differentiated support para mag-match ang mga kinakailangan ng mga children kung ano ang gusto nilang matuto and ano yung mga needs ng isang bata. So sa pagtuturo kasi kailangan mong alamin kung ano yung mga kinakailangang malalaman ng mga bata para sila ay madaling matuto. Liberation, removal of systemic barriers to create equitable system of education. So from the word itself, liberation, ito yung pagre-remove ng mga systemic barriers to create equitable systems of education. So kailangan yung mga barriers para sa isang bata is kailangan nating maalis para mas mapadaling matututo ang isang bata. It depende na naman din kung saan yung tinuturo ng isang teacher para magkaroon sila ng karangkadagang impormasyon sa kanilang gustong malaman. So the next one is systemic barriers, represented by barriers that limits learners' participation. So kailangan nagre-represent ito ng mga barrier na kung saan ang mga learners ay kailangan mag-participate sa mga activities na pinapagawa ng kanilang teacher para mas ma-enhance pa yung kanilang pag-iisip in line sa kanilang tinuturo or gustong malaman na tinuturo ng mga teachers sa kanilang paaralan. Teacher's role, anticipating different behaviors, types, needs, and concern of learners to develop inclusive lesson plans and remove barriers. So, ang role kasi ng teachers napakahalaga pagdating sa pag-learning. Kasi ito yung mga kailangan nating malaman ng mga different behaviors, types, and needs and concern ng mga learners para ma-develop yung mga kanilang inclusive lesson plans. So, kailangan kapag nagtuturo ang isang teacher, kailangan niyang alamin yung mga behavior ng kanyang estudyante para mas madali siyang mag-catch up or magturo sa mga estudyante at hindi siya mahihirapan. So the last one is adaptation and modification. Important to differentiate between these terms. So kailangan din magkaroon ng adaptation and modification kasi importante ito siya na magdi-differentiate sa lahat ng terms na ating nabanggit kanina. So pag sinabi kasing accommodation, change how learners learn the same material. So pag sinabi kasing accommodation, ito yung paano mag-accommodate o paano tanggapin ng isang teacher kung paano magbago ang isang mga materials pag inline sa pagtuturo niya sa mga estudyante. It is important to same materials na magkakaroon ng pagtuturo ang isang teacher para mas madaling maunawaan or maintindihan ng isang kanyang estudyante ang kanyang tinuturo. Kailangan din gagamit siya ng mga IMS para mas madaling ma-understand or mabasa ng mga estudyante niya ang kanyang tinuturo. So, modification. Change what a student is taught or expected to learn. So, dito sa modification, di ba, ang mga teacher, kapag nagtuturo, is may mga objectives sila. At the end of the lesson, the student should be learned to ganito. Malalaman sa pagtuturo pa lang ng teacher, kailangan mong may matutunan ng yung estudyante sa topic na anong gusto mong ituturo sa kanila. Kasi sa topic mo lang kasi dyan na magpo-focus yung mga estudyante kung paano nila maintindihan o malaman kung ano nga ba ang gusto nilang matutunan dito and ano yung goal mo as a teacher, kung makukuha ba nila or maintindihan nila yung tinuturo mo. So kailangan mo ng modification. So let's proceed to another topic, the disability versus impairment. Disability is often confused with impairment. Medical model of disability is views disability as a problem that need fixing within the individual. So, kailangan kapag may disability ka, is ito yung mga views sa disability as a problem na kailangang maayos sa isang individual. Meron din social model of disability, views disability as caused by societal barriers. Include inaccessible environments, negative attitudes, and inflexible organization. So dito sa barriers ng social mode of disabilities is nakaka-inline siya sa mga negative attitudes na nasa paligid natin or nasa isang estudyante. Impact of removing barriers. People with disabilities can easily access facilities, healthcare policies, and education systems. So may mga barriers na kasi na kapag may kapansanan ka is parang hindi ka na belong or pinapafeel ng ibang tao sa iyo na hindi ka belong sa community or society. So, kailangan nating alisin ang type na ganito na barriers para ma-feel ng mga makamansaran na sila ay napapabilang at hindi sila napag-iwanan sa ating komunidad. Medical model versus social model. Medical model, the person is the problem and the individual needs to change. So, nasa tao ang problema at kailangan mo as a person is kailangan mong ng pagbabago. Ikaw ay nakakatulong sa sarili mo para magbago. Social model, the barriers created by society are the problem and these barriers needs to be removed. So may mga barriers kasi na kine-create ng mga society na nagkakaroon ng problema. So kailangan itong barriers na to, kailangan ma-remove para mas maging maganda yung pakikitungo or magiging equality tayo sa lahat ng bagay.
WHO or World Health Organization's view is disability should be viewed as neither purely medical nor purely social. So, kailangan, ang disability kasi, may sinasabing disability na sa kapanganakan mo pala is nakuha mo ng ganitong kapansanan or nadudulot ito siya sa mga sakit na naramdaman mo at nagkakaroon ka ng kapansanan or disabilities. ICF framework. Disability refers to difficulties in 3 areas: impairments, activity limitation, and participation restriction. So, impairments kasi, sabihin natin na hindi ka nakakarinig ng maayos. Activity limitations, yung mga parang sinasabing mga yung nahihiya ka ganun mag-participate sa mga activity, parang nasa isang tabi ka lang, hindi ka nakikipag-socialize sa ibang tao. And participation restriction. So, ito yung mga pag-participate mo sa mga activities, parang yung nafe-feel mo kasi na kapag once nag-participate ka, hindi ka nila isasali sa mga ganitong activities, kaya nawawalan ka ng tiwala sa iyong sarili magsali. Environmental and personal factors. Environmental factors, facilitators, barriers, and personal factors, motivation. Wala kang di mo kayang i-motivate sa sarili mo para mag-join sa mga ganitong activities and personal factors. Wala kang self-esteem na mag-influence sa'yo sa pagsasali sa mga activities, kaya nahihiya ka. Attitudinal barriers. Learners with disabilities face attitudinal barriers that can lead to isolation and low achievement. So, kapag kasi na may kapansanan ka, ang attitudinal barriers ang naglilid na mag-isolate para hindi ka magkaroon ng magandang performance sa iyong pag-aaral. Dito rin yung tinatawag ng mga introvert na tao na kapag nakikisali sila sa mga ganitong activities, parang hindi nila nag-feel na sila ay nabebelong sa ganong. And last but definitely not the least, pre-service teacher. Important to avoid discriminatory behavior and language towards learners with disabilities. So, kailangan kahit pre-service teacher ka pa lang, intern ka pa lang, pag once kasi na may maturuan ko or may isa estudyante ka na may disabilities, kailangan mo siyang hindi pagtawanan or I would say na kailangan mo siyang tulungan para makasabay siya or makakatch up siya sa mga tasks or mga learnings na kailangan niyang ma-achieve para mas maging achieve pa siya sa kanyang pag-aaral. Kaya dapat